Magandang tanghali Pilipinas, live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Namataan po ang low pressure area kaninang alas 10 ng umaga sa laing 210 kilometers east ng Baler, Aurora. Ito po ay nakapaloob pa rin sa tinatawag natin na monsoon trough at ang dalawang weather systems na ito ang magdudulot ng maulang panahon, partikular na nga po sa may northern at sa may central Luzon. Kaya po para sa ating mga kababayan dyan, mag-ingat po kayo at maging alerto. Ngayon naman po alamin po natin ang agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin po natin sa bahagi ng Luzon, pinakamainit na po ang temperatura. Diyan po yan sa Puerto Princesa na meron po 25 to 32 degrees Celsius. At diyan naman po sa Baguio City, malamig pa rin po ang panahon, meron po yung 16 to 24 degrees Celsius. Ngayon naman po, dumako naman po tayo sa Visayas. Dito po sa Metro Cebu, mataas na po ang 25 to 32 degrees Celsius. At dito naman po sa may Tacloban, meron po yan 24 to 31 degrees Celsius. Sa Mindanao area naman po tayo, sa may Metro Davao, meron po yan 24 to 32 degrees Celsius. At sa may Cagayan de Oro naman, bahagya pong mababa ang temperatura, meron po yan 22 to 31 degrees Celsius. Magbabalik po kami matapos ng isang paalala. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. Time check muna tayo. Philippine Standard Time po natin ay 12:10 ng tanghali. Ngayon po mga kababayan ay nakataas po ang thunderstorm watch dito po sa Metro Manila. Ibig sabihin po inaasahan po natin ang malakas na ulan na merong pong pagkidlat, pagkulog. Ngayon alamin po natin paano nga ba nabubuo ang isang kidlat. Alamin po natin yan dito sa Napapanahong Kaalaman. Kapag masama ang panahon, minsan may dala itong pagkidlat. Isa itong electric current na nabubuo pag may thunderstorm. Sa loob ng isang thundercloud, namumuo ang maliliit na mga yelo. Pag nahipa ng mga hangin, nagbabanggaan ng mga ito at lumilikha ng electric charge. At kapag napuno na ang ulap ng mga electric charge, kung saan ang positive charge ay nasa ibabaw at nasa ilalim naman ng negative charge, nagkakaroon din ng electric charge sa lupa. Bumabalot ito sa mga nakatayong bagay kagaya ng mga bundok, puno at tao. Kapag nagtagpo ang electric charge ng mga to at ang charge na galing sa langit, ayun at nabubuo na ang kidlat. At yan ang kwento kung paano nabubuo ang isa sa mga peligroso ngunit nakakamanghang likha ng kalikasan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! At yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod na ulat panahon ng ating weather girl na si April Enerio. Mamaya po yan sa News at 1 dito pa rin sa Telebisyon ng Bayan. Nakasama niyo po ang inyong weather lover, Amor La Rosa, na nagsasabing ang taong handa at mahinahon kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang tanghali po sa inyong lahat.